Sa ating trabaho, ang pinaka-importante nga ibilin nato sa panahon nga kita magretiro isang aton nga legasiya. Last week, Thursday and Friday, we conducted our year-end program implementation review. Nalipay ako na during the PIR, na-present ko sa aton Municipal Planning and Development Officer ang 9-year assessment sa aton nga administrasyon. Makita sa datos ang dakong na improvement, hindi man sa pagbuhat sa sariling bangko, kay din naman ang mag-istorya. Pero dito sa napakita na datos sa aton na management, makita ang mga accomplishment sa sulod sa siyang katuig na si Mayor Tessa Lino ang nagdumala. Nalipay kita na sa aspeto sa infrastruktura, nagdugo sa 30% ang kinahanglan natin simentohon, grabahan, or i-road opening. Susunod lang sa siyang katuig, dako kaglapad ang aton na natrabaho. When we speak also of health, nutrition, sakop sa sina cluster, nalipay kita na halin sa 27% na magtaas sa teenage pregnancy, nagdugo kag nag 20% na lamang. Nalipay kita ang aton ka-opisina sa nutrition, ang aton na LGU Malumon, kita gihapon ang nangunguna, hindi lamang sa Region 12, kundi sa kinatibuk ang Pilipinas pag-abot sa nutrition program implementation. When we speak of education, ang ating literacy rate from 91 naging 95%, nagataas na nagataas. Ibig sabihin, sa Malumon, able to read and write. Ating ina ang ikalipay. When we speak of agriculture, halin sa subsistence farming, nagpadayon kita sa intensive farming, karon araw na kita sa commercial farming. When we speak of revenue generation, pagpungkok ko, ang local income lamang sa Malumon, 12.6 million pesos. Karon, matapos ang ako na termino, ang local income nga sa munisipyo, 32 million pesos. Atong ina pasalamatan. Pero syempre, hindi kita mag-settle for less. Kinakilala na kita nga pinaka-competitive na munisipyo sa probinsya sa Sarangani kag sa tibuok Mindanao. We will never settle for less. Ang Malumon sa competitive index, ara kita dati sa ika-number 32 nga most competitive first-class municipality. Naging 29. Ngayon, ang Malumon sa 2024 CMCI, ikalipay natin nga kita ika-number 16 sa buong Pilipinas. Most competitive municipality. Ang aton nga irang or nata, pagtungko ko budget, ara lang sa mga 200 million plus, ang aton nga nata, 200 million plus lamang. Sa Subo, almost 600 million plus na ang aton nga nata. Tungod sa mga kugihan ng empleyado, diri sa Malumon, let's be proud that we are part of the local government unit of Malumon. Kay kita, diri, ginahatagan natin importansya ang kwarta sa katawhan kay nagaserbisyo kita sa tinuod kung may ara sa kalipay sa kasing-kasing kag ginapaningkamutan natin na makahatag sa mga epektibo nga programa para sa welfare sa katawhan sa Malumon. When we speak of disaster preparedness, and almost done, kay sa mga nakasunod sa ating commitment trust, I am talking about the IRED program. Ara na ako sa letter D. When we speak of disaster preparedness as well as drug and crime prevention, nakita man ninyo, consistent, halin sa pagbuo sa disaster office through Republic Act 10121 nga ginuo or gin-establish ni Mayor Bongbong Constantino halin sa 2015 hasta sa pagtapos sa 2024 ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang most outstanding disaster office in Region 12 and in the whole province of Sarangani. You know what? For 3 consecutive years, ang aton LDRIM office national awardee when we speak of disaster preparedness. And just recently, bago matapos ang ating na termino, regaluhan ninyo ako, pinaagi sa opisina sa disaster office through Sir Leon de la Cruz, ang Malumon kinikilala ng National Outstanding Gawad Kalasang Awardee number 1 sa buong Pilipinas. Ano ang challenge? Challenge, paano nila masustain?
Kay Budlay na kaayo ng katapatan. So the challenge is the sustainability of these good programs. Pero ako nagapati na pinaagi sa aton ng pagtambayayo, pinaagi sa pagseryoso natin sa trabaho, hinitanan, masustain, kay may ara kita sa unity and cooperation. Hambang galing sa akong natatay, sa kalambuan, na gusto natin makadayon, mandawan lamang nila pinaagi sa panagiusap, kag-kooperasyon.